I've always wanted to ask you this. Minsan nagdadasal ako, sana makasalubong ko si Emil sa lobby o kaya sa elevator. Paano mo nakuha ang kwento ng missing Sabongeros? 4 na taong kong tinrabaho ito. 4? Tito Boy. Ito yung nagsimula lamang sa isang payak na utos ng ating newsroom. I-follow up mo yung may nawawala raw na 34 na Sabongero mula sa iba't ibang probinsya. So, ganun lang kasimple yung utos nun. Hanggang sa simula natin, pero hindi ganoon kadali gawin yung istorya kumpara sa iba, Tito Boy. Kasi unang-una, walang gustong magpa-interview. Yung mga pamilya, yung mga kaanak, yung mga naulila, hindi naman kaagad yan napalutang dahil sila yung natatakot at nangangamba para sa kanilang buhay. Kalawa, yung mga otoridad, yung mga pagkukunan mo ng information kung paano tumatakbo yung investigation, hindi naman nagsasabi sa'yo ng ganito ang schedule natin, ibibigay kita ng update from time to time. Hindi. Kasi sila parang naiilang din sa tinutumbok ng investigasyon. Then after 4 years, Tito Boy, sa totoo lang, nakatanggap lang ako ng tawag sa telepono ng isa sa mga pinaghihinalaang sangkot din na naging whistleblower na ngayon, na tinanong ko, bakit ang dami-dami mong pwedeng puntahan na media practitioner, mga reporter, mga journalist, mga broadcaster, bakit sa akin? Ang sinabi niya kasi, Tito Boy, mula mismo sa bibig ng isa sa mga inaakusahan dati, nararamdaman ko, pare, sabi niya sa akin, nararamdaman ko kung gaano ka kaseryoso sa ginagawa mo. Mula noon, doon na nagsimula yung expose hanggang sa marating na ng kaso yung kinalalagyan o yung katayuan niya ngayon. Ano na kasi, Tito Boy, kumbaga ito, magandang accomplishment na dahil submitted for resolution na. Ibig sabihin, sa loob ng 60 araw mula kahapon, maglalabas na ng pasya ang DOJ kung dapat kasuhan yung mga dapat kasuhan.